tumistigo sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa pagkakataong ito, ipinunto ng Ombudsman ang kaduda-dudang timing ng pagpasok ng pera sa mga umano'y dollar account ng punong maestrado. May live report mula sa Senado si Mean Los Baños. Mean. Erwin, hindi na nga napigil ng depensa si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagsiwalat nito ng ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagsisiwalat at nagdidetali ng galaw umano ng mga dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Sa pagpapatuloy ng paghimay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa laman ng umano'y mahigit 80 dollar account si Chief Justice Corona, ipinunto niya ang malalaking halaga ng deposito at withdrawal sa ilang aniya ay mahahalagang petsa. There were significant deposits and withdrawals on significant events. When I say events, I am referring to, let's say, 2004 election, 2007 election. Lumabas sa loob lang ng isang araw noong May 3, 2007, ilang araw bago ang midterm elections, 5 beses may pumasok na pera sa iba't ibang account ni Corona sa BPI San Francisco del Monte branch. Ang suma total aabot sa mahigit $293,000 o higit kumulang 13 million pesos. Noong panahon naman ng presidential elections ayon kay Morales, nagkaroon ng kabuuang $1 million sa deposito sa account ni Corona sa BPI Acropolis noong May 12 at May 14, 2004. The Chief Justice has been telling the media that the data information given to you by AMLAC is a hoax, it's a lantern of lies. These are lantern of lies as far as his statements are concerned, because these documents were delivered to me by the Executive Director of the AMLAC. Dahil dito, iminungkahi ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago na ipatawag ang mga branch manager ng mga bangko kung saan may account umano si Corona. Posible raw kasing nagkaroon lang ng double entry sa ilang halaga. One entry would be made in the credit column and another entry would be made in the debit column, although both entries could deal with one and the same amount of money. Nagkainitan naman sa gitna ng pagdinig si Santiago at si Morales. Kinwestiyon kasi ni Santiago ang kapangyarihan ng ombudsman na mukha raw natatapakan na ang ilang batas tulad ng bank secrecy law. Is it your considered opinion that as in this case, you can just go direct to AMLA and not follow the procedures in the AMLA law? Your Honor, again, I said it would depend on the complaint. Well, you're fudging your answer, No, Madam Witness. you said it's, I said You are it's arguing with the Senator I'm Judge. sorry, mea culpa. I accept the apology. Noted. Erwin, nagpahayag naman ng pangamba ang ilang senator judges, partikular itong Senator Jenggoy Estrada, na baka magamit ang AMLAC o ombudsman ng gobyerno para basta na lang ipasilip yung mga bank accounts ng mga politiko na antay o kritiko ng gobyerno. Pero siniguro naman ni Ombudsman Morales hindi niya ito gagawin at hindi niya sasayangin ang kanyang 40 years of government service. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Mean Los Baños, live mula sa Senado. No resignation, tuloy ang laban. Yan naman ang hirit ni Chief Justice Renato Corona matapos ang misa sa Supreme Court kanina. Present din sa misa si Mrs. Cristina Corona at dalawa nilang anak na sina Carla at Francis. Nakasuot pa si Mrs. Corona ng pulang t-shirt na nagsasabing acquit at not guilty. Nagpakita rin ng suporta para sa punong maestrado ang mga kawani ng SC. Hinirit ito ng Chief Justice matapos kumalat ang isang text message kaninang umaga na may mahalagang announcement umano ang punong maestrado. Ang akala ng ilan, baka bumaba na sa pwesto si Corona. Samantala, lumawak na ang epekto ng tensyon sa Scarborough Shoal mula sa mga protesta hanggang sa pag-export natin ng saging sa China at sa turismo sa bansa. Beverly Natividad, ikwento mo. Bukod sa protesta ng grupong ito ng Chinese American sa labas ng embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., ramdam din ang epekto ng tensyon sa Scarborough sa komersyo at turismo sa ating bansa. Aminado ang Philippine Travel Agencies Association tumumal ang dating ng group tours mula sa China. Isa sa pinaka-apektado ay ang Boracay, kung saan nagkaroon na raw ng kanselasyon ng booking sa 65 kwarto sa 4 na hotel doon. Magkakaroon ng dip pagdating ngayon ng second quarter of the year of 2012. Hindi naman siya permanent. Wala siyang permanent scar that will leave a really bad dent. Pero bukod
Bukod sa problema sa turismo, issue pa rin ang mga export nating saging na nabubulok na raw sa mga daungan sa China. Sabi ng Chinese officials, peste at hindi issue sa Scarborough ang dahilan kaya hinarang ang mga produkto. Magpapadala na ng delegasyon ng Department of Trade and Industry sa China para suriin ang mga sinasabing na pesteng saging at para makipagnegosasyon muli sa Chinese authorities. Sakaling tuluyan ang maputol ang trade relations ng China sa Pilipinas, hindi pa rin naman daw tayo lugi dahil may ibang mga bansa pa gaya ng Middle East, South Korea at Japan na pwedeng pagdalahan ang ating mga produkto. Sa amin, on the agribusiness side, I think promotions in other markets would be... Ang hindi lang daw maipapayo ay ang pag-boycott sa Chinese products. Medyo iniipit natin sila sa tariff o boycott, tayo masasaktan. Hindi sila. Dahil malaking bagay sa atin yung Chinese market. Beverly Natividad, News 5. Higit 2 linggo na lang pasukan na pero ang ilang eskwelahan sa Malabon mukhang hindi pa ready para sa kanilang mga mag-aaral. Ikwento mo, Mia Reyes. Ngayon pa lang inaayos na ng grade 5 student na si James Matthew ang kanyang mga gamit pang-eskwela para sa nalalapit na pasukan. Excited na raw siya lalo't bago lahat ang kanyang mga gamit. Tuwing papasok na kami sa school, doon na lang kami nagiging masaya. Kasi tinuturuan kami ni teacher ng mabuti. Pero kung si James ready na, ang papasukan niyang Dampalit Elementary School main hindi pa handa. Puro alikabok pa ang mga upuan, blackboard at kisame. May mga naimbak pang tubig sa mga gilid ng mga classroom na peligroso sa mga bata, lalo't nauuso na naman ang sakit na dengue. Tumangging humarap sa kamera ang principal ng Dampalit Elementary School main, pero paliwanag niya, lilinisin nila sa susunod na linggo ang eskwelahan. Minamadali na rin nila ang konstruksyon ng paaralan mula nang malubog ito sa baha noong nakaraang taon. Ang nasa 500 estudyante nila magsisiksikan muna sa 6 na lumang classroom. Isang gate lang muna ang dadaanan ng mga estudyante at sa kalsada muna magdaraos ng flag ceremony. Mia Reyes, News 5. May banat po si COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa mga politiko na tumutuligsa sa pagbili ng COMELEC sa PCOS machines. At kabuang yaman ni Pangulong Aquino tumaas. Nami Dairit, ikwento mo. Puro salita. Yan ang banat ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa mga kongresistang tumutuligsa sa pagbili ng COMELEC sa PCOS machines ng Smartmatic. Panayhirit anya ang mga politiko sa publiko pero hindi naman nila kinakamusta ang ginagawa ng COMELEC. Kasalukuyang tinatalakay sa Korte Suprema ang pagbili ng COMELEC sa PCOS machines na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Binubusisi pa kasi hanggang ngayon ang ilan umanong problema sa mga makina, partikular na sa software at sa gagamiting source code. Dumulog sa opisina ni Senador Tito Soto ang 19 anyos na ni-rape umano ng Panamanian diplomat na si Eric Schick. Ito'y matapos makaalis ng bansa si Schick nang walang pananagutan dahil sa kanyang diplomatic immunity. Ayon sa kampo ni Soto, nagkulang ang Department of Justice kaya nakaalis ng ganun-ganun lang ang sospek. Tila napagtakpan pa raw ang kasalanan nito. Hiling ng kampo ng biktima na makipag-ugnayan sa Panamanian government para sila mismo ang magsampa ng kaso sa sospek. Pumalo sa higit 65.1 million pesos ang net worth ni Pangulong Aquino. Base sa ipinasa niyang SALN para sa taong 2011, tumaas ang kanyang yaman ng 10 milyon mula sa higit 54.9 million pesos noong December 2010. Ilan sa tumaas ay ang real properties ng Pangulo na karamihan ay minana sa kanyang magulang. Kung si Pinoy tumaas, bumaba naman ang higit 200,000 pesos ang net worth ni Vice President Jejomar Binay. Mula sa higit 58 million noong 2010, nasa 57.8 million lang ito noong 2011. Naomi Dairit, News 5. Nagsalita na si Derek Ramsey tungkol sa hiwalayan nila ni Angelica Panganiban. Sa exclusive interview, inamin ng hunk actor na pati ang kanyang pamilya apektado ng issue. Ikwento mo, Jeff Fernandez.
Fresh from Breakup Man, tuloy ang trabaho ng kapatid actor ni si Derek Ramsey na natsyempohan ng News 5 sa isang commercial shoot. Pero aminado si Derek, nangihinayang siya sa matagal nilang pinagsamahan ng ex-girlfriend na si Angelica. Nakakahinayang. 6 years is 6 years. But, dami nagsasabi it was a waste of time. And no, I cherished every minute of our relationship and we don't know where it's gonna go. We'll see. Kahit ang pamilya ni Derek, apektado rin daw sa paghihiwalay nila ni Angelica. Both our families are praying that it works out. But if not, the love's still there. 6 years, you can't throw away 6 years. And I've always said she's part of my family. My parents took her in, and the family of Angel has been just as warm and accepting too. So nilinaw naman ng aktor na walang ibang taong sangkot sa kanilang hiwalayan. Lumulutang kasi ang mga pangalan nila Sam Pinto at ni John Lloyd Cruz sa nangyaring breakup. And so many speculations of third party and all this. Sorry to use the word, but BS. May mga pangalan na nga. Yeah, it's weird. People I don't even know sometimes. So. Pakiusap ni Derek sa kanyang fans at maging sa mga kritiko. Ganun talaga buhay, and we're not closing any doors. I just would wish people would just give us our space and let us deal with it. Jeff Fernando, News 5. Eto, mula sa breakup. Mula sa usapang breakup, ito isang breakup pa. Iwas pusoy pa rin si Pangulong Aquino sa balitang break na sila ni Grace Lee. Ngiti lang ang isinagot ng Pangulo nang derechahang tanungin ng News 5 kung hiwalay na nga ba sila ng Korean TV host. Saka na lang daw niya sasagutin ang issue. Pero, eto, naguluhan tayo eh. Sa speech niya sa Transport Conference, nagbitiw siya ng makahulugang biro. Eto, pakinggan natin. Ako po ay magpapari sa 2016. Ang tawag po doon, late vocation. Di ba nakakalito? Alam mo, yan ang mahirap eh. May kumpare akong ganun din. Girlfriend niya raw yung isang artista. Nung malaman ng artista, break na sila. Yun ang masaklap dyan. Bagay na bagay. Dapat ikaw ang magbigay na advice, parang love hurts, ano? Siguraduhin mo na nilang talagang girlfriend mo bago ka magbitiw ng salita. Kasi pag nalaman ng kabilang kampo na sinasabi mong girlfriend mo yon, magkikipag-break sa'yo. Yan. Kaya yun ang mahirap. Anyway, yan po ang kalahating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon na ako po si Cheryl Cosney. Ako naman po si Erwin Tulfo, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon.